Boom! Hello mga brad and sis! Kamusta po kayo? For this maintenance vlog natin mga brad, kung nakikita nyo sa thumbnail natin is oily water separator. And since nag-acto ako na first engineer mga brad, yung nahawakan ko na oily water separator is same lang din. Yung bilge separator natin type USH20. And yung capacity po natin ng oily water separator natin is 2 cubic per hour. So, huwag na natin ito patatagalin. Titirahin na natin yung oily water separator natin. Tara, let's go! Hello mga brother and sis! I'm Boy Brown at ako yung makinistang seaman and welcome to my channel! Yeah! Siyempre, una-una sa lahat mga brad, magbasa tayo ng manual before tayo mag-conduct ng any maintenance. Katulad na lang sa mga sinasabi natin sa maintenance vlogs natin before. At pagkatapos natin basahin yung manual mga brad, tara, samahan nyo kami ng partner ko na si Euler Fernando Saliganan alias Bong mga brad. At tara po, baklasin na natin yung oily water separator tank natin mga brad. At habang sineset up ko yung mga lifter natin, yan po, strap at chain block, yung partner ko po na si Bong, sineset up niya po yung drain hose natin, yan po. At pag drain po natin, depende po sa inyo saan nyo papuntahin yung tubig, papunta sa POT or bilge sludge tank or sa bilge primary tank to bilge tank mga brad. Depende po sa inyo kung saan nyo papuntahin yung tubig. Sa amin po dito, nilagay ko na lang po sa BOT or bilge sludge tank mga brad, para nga evaporate na lang natin yung tubig. Yan po. At pagkatapos niya po mabuksan yung drain plug natin o drain valve natin, pinabuksan or pinatanggal ko na rin din yung gauge mga brad, para nga meron tayong breather mga brad, mabilis madrain yung tubig sa loob ng oily water separator tank natin. Yan po. At pagkatapos ko set up yung chain block, mga straps natin, lifter natin mga brad, dahan-dahan na natin tanggalin yung mga bolt ng first chamber ng oily water separator natin. Yan po. At dahan-dahan natin iangat yung cover ng first chamber natin pag natanggal na natin lahat ng bolt mga brad. At pagkatapos natin ma-maintenance yung oily water separator natin mga brad, i-explain ko rin sa inyo kung paano gagana at ang trabaho ng oily water separator natin on board. Siyempre mga brad, kagawian natin, nag-iwan tayo ng 4 na bolt just in case na may pressure yung loob mga brad, hindi tatalsik o lilipad yung first stage cover natin mga brad. Or if ever na may tubig mga brad, masasara agad natin yung cover mga brad para hindi aapaw yung tubig sa first chamber natin. At kapag naangat na natin yung cover ng first chamber natin mga brad, dahan-dahan din natin tanggalin yung rubber gasket natin mga brad, para naman hindi siya masira. Yan po. At kapag naangat na natin mga brad, hintayin natin yung partner natin si Bong para nga matanggal o maangat natin na mabuti yung first chamber cover natin. Yan po. At ito po yung loob ng first chamber natin mga brad. Yan po. Medyo marumi siya.
Pero madali lang yan kunin mga brad. At pagkatapos, yung second chamber naman natin mga brad. Tanggalin natin yung mga bolt para nga mabuksan natin yung second chamber natin at mapalitan yung cooliser filter natin mga brad. At pagkatapos natin matanggal yung mga bolt mga brad, buksan na natin yung second chamber natin. Yan po. At yung box na po yan, dyan po naka-attach yung cooliser filter natin. At tatanggalin din natin yung pipe na nakakonect sa first chamber to second chamber mga brad. Teka lang muna, picture muna tayo para may ebidensya tayo na inspection at nagpalit tayo ng cooliser filter ng oily water separator equipment natin mga brad. Yan po. Tatanggalin natin yung pipe na nakakonect sa first chamber to second chamber na dadadaan din sa cooliser filter natin mga brad. At kapag natanggal na natin yung pipe mga brad, dahan-dahan lang natin tanggalin yung cooliser filter natin mga brad. Medyo mabigat pa to kasi nga basa, may tubig pa yung oily water separator cooliser filter natin. Yan po, tulungan natin kasi nga medyo mabigat, may tubig pa po, dahan-dahan. Yan, bigat. Yan po ang itsura ng cooliser filter ng oily water separator equipment natin mga brad. At itong cooliser filter natin mga brad, pinapalitan talaga to tuwing nag-inspection at naglilinis tayo ng oily water separator equipment natin mga brad. Kasi nga isa din siya sa nagsasala ng tubig na ipapump out natin na galing bilge tank to overboard. Ayan po, natanggal na natin yung cover ng cooliser filter natin at papalitan na din natin siya ng spare. At yung cooliser filter natin mga brad, pinapalitan talaga to ng bago. But unfortunately, yung ni-request ko mga brad na cooliser filter, hindi pa po dumating. Kaya gagamitin muna natin yung lumang spare natin na cooliser filter. Malinis naman to mga brad, ginamitan namin ng high pressure water or Karcher kung tinatawag natin sa barko. Nalinisan namin to. Wala naman tong langis mga brad, kunting alikabok lang, kaya okay na po yan, nalinisan na natin mga brad. Install na natin para nga makabit na din yung cooliser filter ng oily water separator natin mga brad. At pagkatapos, inspeksyonin din natin yung second chamber natin at yung probes natin po mga brad. Yan po. Kasi nga yan nandidetect if ever na may langis na makalusot sa first chamber natin hanggang sa second chamber natin, nadadadaan din siya sa cooliser filter natin. Yun po ang magdidetect if ever na may langis po na makapasok. At pagkatapos, install natin yung cooliser filter natin at syempre yung pipe na kukonect sa first chamber to second chamber na dadaan din yung tubig or yung liquid sa cooliser filter natin mga brad. At syempre, inspeksyonin din ninyo yung sink anode natin mga brad. Yan po sa may pinto ng second chamber natin. Yan po yung box. Pipicture natin yan mamaya. At kapag na-install natin yung cooliser filter at na-inspection na lahat mga brad, tara, isarado na natin yung second chamber natin at ilagay na natin yung mga bolt at mahigpitan na yung second chamber natin mga brad. At habang hinigpitan ko yung mga bolt ng secondary or second chamber natin mga brad, yung partner natin na si Wong, nilinisan yung first chamber natin mga brad. At syempre, inspeksyonin din natin, especially yung probes natin mga brad. Yan po na parang ceramic na nakatusok. Siya po ang una-una makaka-detect ng langis na papasok sa oily water separator natin or yung oil beads separator natin. At pagkatapos natin mahigpitan yung second chamber natin, yung cover mga brad, i-install na din natin yung cover ng first chamber natin pagkatapos natin malinisan at inspeksyonin yung first chamber natin. Yan po, dahan-dahan po, i-check din natin yung rubber packing natin kung okay pa po, and tara, dahan-dahan natin install yung cover ng first chamber natin. Yan po, syempre may marking yan, sentro lang natin
double check if ever na may mga rumi. Yan po. At yung oily water separator natin mga brad o oil bead separator natin has been designed based on IMO resolution mga brad. At yung mga barko po na gumagamit po ng fuel oil high specific gravity o SG na tinatawag natin dito sa barko mga brad na 0.98 or more ay kailangan po mayroon pong oily water separator mga brad. At yung coleser filter natin mga brad, to avoid clogging, nakakonect po yan sa first and second chamber natin mga brad. At yung coleser filter natin, gawa po yan sa special materials para nga maka-perform siya ng maayos, maka-cleansing siya ng maayos, and maka-stand po siya sa high pressure mga brad. Siyempre, pag higpit natin mga brad, pantay din kabilaan. Yan po. Tapos na natin i-install yung cover ng first chamber natin. Dahan-dahan din natin tanggalin yung mga lifter natin, yung chain block. Siyempre, dahan-dahan, dobleng ingat. Yan po. At pagkatapos natin mahigpitan yung mga bolt sa first chamber natin mga brad at may-secure yung mga lifter chain block natin, isara na natin yung drain valve natin para makargahan natin ng seawater yung oily water separator equipment natin mga brad. Yan po ang drain valve. Sarado na po natin para makargahan natin at install natin yung pressure gauge sa first chamber natin mga brad. Yan po. And ikakarga po natin dito si water po para nga hindi mag-alarma o masira yung probes natin, kasi ang probes po ang dinidetect po niya is sea water po mga brad. Yan po, galing po sa bilge pump po papuntang first chamber at first chamber to second chamber mga brad. Yan po ang linyada natin. Kargahan po natin ng sea water po mga brad. Buksan natin yung barbula, papunta po yan sa bilge pump natin. At ito po yung piping diagram natin. Buksan natin yung seawater suction valve natin. Yan po, papunta na po yan sa bilge pump natin. And pag nabuksan na natin, i-trace natin. Ito po. Buksan natin yung suction tsaka delivery ng bilge pump. And papunta na po yan sa oily water separator natin. Yan po, bilge pump. Galing po yan doon. Diyan po, papasok. Yan. Siyempre, dadaan po yan ng strainer. Yan po. Meron po siyang papuntang primary tank, bilge primary tank, at saka dito sa oily water separator natin. Yung isa po, bilge primary tank po natin. Po. Panda rin na natin normal kasi nakalaki yan always pag nakapara. Start, tingnan yung pressure. Yan po, okay na po. Sasuction na po siya ng seawater papunta sa oily water separator natin. At habang umaandar yung bilge pump natin mga brad, tataas yung pressure ng first chamber natin nga mga brad, kasi nga walang malabasan yung pressure, yung hangin. Kaya tinanggal muna natin yung pressure gauge ng second chamber natin mga brad. Yan po, pumasok na po sa first chamber. Syempre na fill out na yan ng seawater. Yan po, papasok na din siya sa pipe. Syempre may mga strainer din yan mga brad, papunta na din siya sa second chamber natin. Syempre dadaan muna siya ng coleser filter natin. Yan po, punuin niya yan hanggang mapuno niya yung second chamber natin mga brad. At ito po ang breather natin sa second chamber natin mga brad. Umapaw na po. Kaya i-install na natin yung pressure gauge niya. Yan po. Ibig sabihin po, puno na po yung oily water separator tank natin. Yan po, ipara na natin. At pagkatapos natin ma-secure yung bilge pump natin at yung mga barbula mga brad, ituturo ko naman sa inyo yung trabaho ng oily water separator natin on board. Ito po yung block diagram natin mga brad. At syempre pagkatapos na tayo ma-primingan ng seawater mga brad, doon na tayo mag-suction sa bilge tank natin. Yan po, buksan natin yung barbula. Papunta po yan sa bilge pump natin and pupunta po sa oily water separator
first chamber natin. Magbi-build up po tayo ng pressure mga brad ha. Yan po, nag-build up na tayo ng pressure. And if ever na may langis na papasok sa oil build separator tank natin mga brad, madidetect po yan ng probes natin. At yung probes natin mga brad, nakakonect po yun sa monitor. At yung monitor po, ang magbibigay ng signal at magbibigay ng hangin sa air valve natin at bubukas po yan. Yan po, air valve po yan mga brad. At ito po yung probes natin mga brad. Kapag nakailaw po yan, ibig sabihin po, sarado yung air valve natin. If ever po nawala yung ilaw, bubukas po yan. Ito po yung air valve natin. Siyempre, ang mapabukas po yan is hangin. Pagpasok ng hangin, itutulak niya po yung piston pataas para nga bubukas yung barbula natin. Yan po. Yan po ang piston natin, and kung aangat na po yan, ibig sabihin bukas na yung barbula natin. At yung langis po na nadetect ng probes natin mga brad is lalabas na po dyan yung langis papunta po sa waste oil or BOT natin mga brad. At kapag bukas na yung air valve natin mga brad, babagsak po yung pressure doon mga brad. Tara, subukan natin kung gumagana yung probes natin mga brad. At ngayon mga brad, magte-testing tayo ng probes. Yung probes po natin mga brad, always po yan nakailaw, yung red na yan mga brad. Ibig sabihin wala po siyang nadidetect na langis mga brad, at sarado po yung air valve natin. At if ever po naka-off po yung red na light mga brad, ibig sabihin meron po siyang nadetect at may pumasok na langis sa oil bead separator natin at bubuksan niya yung air valve natin. Tingnan natin yung pressure kung bumagsak po, kung bumukas talaga yung air valve natin. Yan po, bumagsak po yung first chamber natin. Ibig sabihin gumagana yung air valve natin. At pagkatapos po, papasok naman yung tubig o yung liquid sa first chamber natin, nadadaan din sa Kulisar filter natin mga brad. And if ever po naman na may langis din na pumasok sa first at saka second chamber natin, yung second chamber naman natin, at meron din probes yung secondary chamber natin mga brad, solenoid naman yung bubuksan niya. Always din yan nakailaw, sarado po yung solenoid, at if ever po ma-off, bubukas na po yung solenoid mga brad. Yan po, meron pa po siyang konting pressure mga brad. Buksan natin, yan po, pinatay natin yung ilaw, bumukas na yung solenoid niya mga brad. Tingnan natin yung pressure natin, kung bumagsak. Tingnan natin, double check natin. Yan po, naging 0 na po. Ibig sabihin bumukas po yung solenoid kanina. And if ever po may madetect yung primary, secondary probes natin mga brad, bubukas po yung air valve at saka solenoid valve, yung liquid or yung langis na i-discharge niya, papunta na po yun sa bilge sludge tank natin. At pagkatapos masala yung liquid natin or yung bilge water natin sa first chamber to second chamber mga brad, yung liquid or yung bilge water natin mga brad, papupunta na po yan sa automatic discharge stop device 3-way valve natin. At pagkatapos yan, pupunta po yan sa mano-mano na 3-way valve natin to overboard mga brad. Yan po yung automatic discharge stop device 3-way valve natin. At syempre before niya ma-discharge, kukuha po yan ng sample, papunta po sa monitor. At syempre sa 15 ppm po mga brad, yan po, isimulate po natin, paganahin natin yung 3-way valve natin, yung automatic discharge stop device 3-way valve natin. Yan po, 14 hanggang 15 ppm po yan. Ibig sabihin kung magpula po, operation po. At yung automatic discharge stopping box 3-way valve natin mga brad, ang nagpapabukas po niyan is yung hangin, at na nagko-command po niyan is yung oil concentration monitor natin. At itutulak po ng hangin yung piston pababa, at yan po, sisilyo niya po yung barbula na papunta naman sa bilge tank. Yan po, pagbaba ng piston, at bubukas naman yung papuntang overboard valve natin. So ibig sabihin yung liquid na galing sa second chamber natin sa oily water separator, papunta na po yan sa overboard mga brad. At syempre pag nakababa po yung piston, ibig sabihin pula po yung indicate sa automatic discharge stop device 3-way valve natin mga brad. At kapag wala na po yung hangin,
ika-cut off po ng oil concentration monitor. If may madetect po siya na langis or yung simulation natin mga brad, ika-cut off niya na yung hangin. So ibig sabihin yung spring po mga brad, itutulak yung piston pabalik at isisilyo niya po yung papuntang overboard mga brad, at bubukas naman yung papuntang bilge tank natin. Yan po. At ngayon po mga brad, isecure na natin yung mga barbula ng oil water separator natin, at pagkatapos nyan, ituturo ko naman sa inyo paano magkuha ng log, yung mga time and date sa oil concentration monitor natin, simulation and operation mga brad. Yan po. At ngayon mga brad, punta tayo sa oil concentrated monitor natin, model Bilgemon 488. Tuturuan ko kayo paano mag-simulate at magkuha ng mga log natin mga brad. But before that, buksan natin yung tubig pampunta sa oil concentrated monitor natin, pang washing at saka sample po yan. Long press po yung enter mga brad, at pagkatapos yung arrow sign and then plus sign po, patataasin natin yung reading ng Bilgemon or yung oil concentrated monitor natin. Pagkatapos po ng 15.1, alarma na po yan at bubukas po yung automatic discharge 3-way valve natin mga brad. At pagkatapos mga brad, bitawan mo lang yung pinipindot mo at babalik na po yan sa normal or dun sa menu mga brad. Pagkatapos po ng 15.1 at alarma po yun mga brad. Tayo ng record or yung log mga brad, tatlong pindot sa plus sign mga brad, lalabas na po yung log and enter. Scroll up, scroll down, hanapin natin yung sim on, sim off. Sim po stands for simulation po mga brad. Sim on yung pagsimula, sim off pagkatapos. At pagkatapos po natin mga brad, arrow sign lang po 3 beses at babalik na po yan sa menu. Yan po, isang pindot pa po yan. At ngayon mga brad, punta naman tayo sa probe of level detecting device. Can detect the change of oil water boundary as the change of electrostatic capacity, namely as the value of the electric constant of water and oil are significantly different mga brad. So ibig sabihin mga brad, ang dinidetect po ng probes natin mga brad is seawater. Kaya seawater yung kinarga natin at umiilaw po yung probes natin. Ibig sabihin seawater po na didetect niya. At if ever po naka-off po yung ilaw na red, bumubukas po yung air valve natin. So ibig sabihin langis po yung nadidetect niya. Katulad din sa secondary natin mga brad, bubukas din yung solenoid pag naka-off. Pag nakailaw po yan, seawater po ang nadidetect ng probes natin mga brad. At yun yung mga brad and sis, pag maintenance natin sa oily water separator natin mga brad, type USH-20 mga brad. At kung nagustuhan o may natutunan kayo sa maintenance vlog natin mga brad, give me a thumbs up and don't forget to like, comment, subscribe to my channel. Hit the notification bell para update kayo sa mga vlogs, videos na i-upload natin sa channel na to. Follow na din yung Facebook page natin mga brad. Makinis na siman mga brad, walang pilitan to mga brad. Pakishare lang din ng vlog natin and daghang salamat!